Okay, so share lang po natin ang screen. And I hope po na ano din bukas kayo ng mga Bibles para yan po talaga ang nararapat naman. Dili lang po. Okay, hope you have your Bibles kahit anong translation. But if not, we have the screen po. So ngayong gabi, pag-aaralan natin ng isang importanteng topic. Yan po ay konsensya. Marami kasi nagtatanong tungkol dito at tamang-tama naman, ito ngayon ang tatalakayin natin mga verses. Just reminder po sa bawat isa, Tuesday po, we have series of teachings, expositional teachings, on the first book of John. Ito po ay pang 21 linggo na ating pinapag-aralan. Okay, so everyone is being blessed ng pag-aaral natin ng first book of John. Isang napakagandang aklat na itinalaga ng Diyos na nasa Bible na ating pag-aralan. Okay? Ang konsyensya. Yan po ang natapat na topic natin kasi yan po ang pag-aaralan natin sa 1 John chapter 3 verses sa chapter 3 po ngayon. Okay, konsensya. Ano ba talaga ang konsensya? Sasagutin natin ngayon yan sa pamamagitan po ng mga pages ng Bibles. I encourage everyone po to participate. Please do so. You can ask questions. You can interrupt during the discussion. That's welcome po. Welcome to ask questions. And also if you can share your insights, yung mga bagay na alam nyong ikalalago ng grupo. We grow from the insights, participations, mga inputs ng bawat isa. Doon po tayo natututo at lumalago ang bawat isa. Using ko lang po yung natin, yung screen. So again, welcome everyone and we'll hope the others can join us. Okay. So ang ginagawa po natin ng Tuesday ay magkaroon tayo ng pagkakataong matuto sa sinasabi ng Biblia. At ang mga bagay na ito ay kailangan natin. Kung ang nagde-devote po tayo ng oras ting Tuesday, ito po ay mahalaga. Ito ay talagang hinahanap ng Diyos sa bawat Kristiyano. Kasi ang pag-aaral natin ng Biblia ay isang napaka-importanting bagay sa isang Kristiyano na gustong lumago sa Panginoon. There's no other way po that we can grow in the knowledge and fear of God aside from the Bibles. So kaya dyan po nanggagaling ating preachings and teachings, exhortations, sa lahat po ng nakatalaga ng nasa Biblia. Kaya ang sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verses 4 to 5, pagsabihan mo rin sila. Yan. Kaya habilin sa atin yan. Kaya kailangan pagsabihan natin ng bawat isa sa mga tinuturo ng Biblia. Ang sabi, pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat at pagsasaliksik kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila. Magmahalan daw tayo. At magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya. At kung tunay na at kung tunay ang pananampalataya nila. So importante po na magmahalan tayo. Pag-aksaya natin ang mga panahon, ang mga bagay na ikalalago natin para tayo lalong maging lumapit sa Diyos. Kaysa daw kung anong mga walang kabuluhang bagay ang ating pinapag-usapan. So yan po ang desire natin sa tuwing Tuesday, ang mga lahat ng pagkakataong meron tayong Bible study. Okay? Ang layunin na para masunod natin ang pinag-uutos ng Diyos ay
kailangan meron tayong malinis na puso at konsensya. Ang kung tunay at tunay na pananampalataya. So lahat po ng tao ay may konsensya. Binigay ng Diyos yan para malaman natin ang dapat gawin o hindi. Lahat po ng tao ay meron konsensya. Lahat ay merong sense of right and wrong. Ngayon, kung naging Kristiyano na tayo, kung naging born again na tayo, hindi pa rin nawawala ang konsensya natin. Subalit, ang konsensya natin ngayon ay naaalay na sa utos ng Panginoon. At siya ay nababalot na ng impluensya ng Holy Spirit. Kaya nga ang konsensya natin ay nagiging mas tama, mas matibay sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Hindi katulad noon ang konsensya natin ay nabalot ng kultura, ng experience, ng mga katuruan ng mundo, ng magulang, na madalas naman ay kulang at hindi talaga sang-ayon sa mga pinag-uutos ng Biblia. So lahat po tayo may konsensya kayo. Lahat ng tao, iba-iba lamang ang nagiging impluensya nito, iba-iba lamang ang nagiging na idudulot nila sa atin. So, iba-iba po ang level ng konsensya ng mga tao. Merong mahina, merong malakas, merong talagang laganap na tumutugon sa mga inuutos ng Biblia. So yun po ang ating hanapin ngayong gabi. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa konsensya? Okay. Kasi nga, kung walang konsensya, kung there's no sense of right and wrong ang isang tao, lahat po tayo ay mabubulid na sa napakalalim na kasalanan. So itinalagayan ng Diyos na lahat ng tao ay may konsensya. Kung papag-aralan niyo po at mapapansin niyo, kahit ang mga taong nasa bundok, nasa tribo, wala silang education, wala silang napag-aralan o nabasang iba, hindi nila alam ang tinuturo ng Biblia. Wala silang nadinig pa na ebanghelyo tungkol sa kaligtasan nila. Pero pag pinag-aralan ang buhay nila, meron pa rin silang sense of right and wrong. So alam nila na masama ang pumatay, alam nila na masama ang magnakaw, na ang mga anak ay kailangan bigyan ng aruga at pagmamahal ng magulang, kailangan nilang irespeto ang mag-asawa. Yung mga bagay na yon ay nanggaling sa konsensya na nasa loob nila, na kahit walang biblical guidance. Maging ang mga taong kahit po napakasama nila, nakikita nyo po, meron pa rin silang sense of goodness. Pag-aralan nyo mga buhay ng mga taong mga serial killers, mga mamamatay tao, talaga mga kriminal, makikita nyo na kahit papano meron silang konting kabutihang nagagawa. Mahal nila ang kanilang mga kaibigan. Inaalagaan nila ang kanilang mga anak. Marunong din silang tumulong sa mga mahihirap. Kahit po yung mga talagang liku-liko ang landas, gumagawa pa rin sila ng kahit maliit na kabutihan. Bakit? Dahil meron silang konsensya. Ibinigay ng Diyos yan para hindi rin sila malulon sa napakalalim na kasalanan. Kaya ang mga tao pong namuhay sa kasalanan, naghahari ang kasalanan sa buhay nila, meron pa rin pong restraining factor yon. Nare-restrain pa rin sila ng kanilang konsensya. Kaya nga hindi sila talaga nabubulid sa walang hangganang kasamaan. Yan ay dahil sa ibinigay sa atin ng Diyos ng konsensya. Lalo na po kung magiging Kristiyano ang isang tao, lalo na kung siya ay magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang konsensya ay talagang maa-align sa inuutos ng Biblia, lalo na kung siya ay nagsaliksik ng Bible, nagbabasa ng Bible, nakikinig ng mga katuruan, yan po ay unting-unting nahuhugis ang konsensya ng tao. Hindi pa rin po magiging perfect, but it's beginning to align with the plans, purposes, will, commands, precepts, and the promises of God that are all written on the scriptures.
Ayan po. So, ayan po lang ang unang pambukas natin na scripture ngayong gabi na tinutulig sana ang konsensya. So, ang main scripture pa natin ngayong gabi ay 1 John 3 verses. 4 verses. John 3, kung bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia, First John chapter 3 verses 18 to 21. Okay. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Napag-aralan na natin itong verse 18 last week. Kasama yan sa pinag-aralan natin. Okay? So itutuloy natin ngayong gabi. Verse 19, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Dali lang po. Kahit inuusig man tayo ng ating konsensya. Ayan po, maganda. Makikita natin dito. Verse 20, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. So dalawa po, according to 1 John 3 verses 18 to 21, dalawa po ang nangyayari sa atin na dulot ng konsensya. Okay? Ang sabi dito, may mga tao kasing inuusig ng kanilang konsensya. Makita niyo po yung verse 20, aanohin natin, highlight natin. Yan po, ang sabi, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya. Ang pangalawang ginagawa naman, ginagawa pa rin ng konsensya ay yung hindi tayo inuusig ng ating konsensya. Yan. Yan po ang nangyayari. Merong inuusig ng konsensya, at merong hindi inuusig ng konsensya. Paliwanag natin yan. Sino yung mga inuusig ng konsensya? Yung kahit Kristiyano na sila, kahit alam na nila na sila ay katanggap-tanggap na sa harapan ng Panginoon, nabasa na nila ang katotohanan, nag-aaral na sila ng mga katotohanan galing sa Biblia, ngayon nagkakaroon pa sila ng tanong sa sarili nila kasi from their conscience, they are asking, ako ba ay talagang anak ng Diyos? Ako ba ay talagang ligtas na? Ako ba ay talagang pinatawad na ng Panginoon? Ako ba ay talagang ligtas na? Ako ba ay Kristiyano na? So, yun ang mga tanong. Okay? Ngayon, ang sabi dito, kung papansinin niyo mo, huwag tayo magmahalan sa salita lang kung hindi ipakita sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Yun po, yung unang bahagi. Yun pa lang, yung ginagawa natin, kasi nga in the context ng 1 John chapter 3 ay pinapag-usapan po ang pagmamahalan at pagtutulungan ng mga nangangailangan. So ang sabi, doon sa mga inuusig ang konsensya o doon sa mga nagtatanong kung sila ba ay talagang tunay na Kristiyano, eto ngayon ang sagot, eto ang pruweba. Sabi, kung pinapakita natin sa gawa na tunay na tayo ay nagmamahalan, ang sabi, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan. So nakita niyo pa? Wait natin yan ha. Saan natin mapapatunayan na tayo nga ay nasa katotohanan o nalaman na natin ang katotohanan? Ang sinasabi pong katotohanan dito, yung
tungkol sa kaligtasan natin. Alam mo na ba na ikaw ay kailangang may relasyon kay Hesukristo? Ang relasyon na yon ay ang iyong paniniwala na siya ay namatay sa ating mga kasalanan. Kung nagdududa pa rin tayo, kahit naniwala na tayo, dahil nga minsan nauusig pa rin tayo ng ating konsensya, ang pruweba na ibinigay sa atin ng 1 John ay kung nagmamahalan tayo at gumagawa ng mabuti. So, ang tunay na Kristiyano po ay talagang makikitaan ng good works. Yun ang nagbubunga. At yun ang nagiging ebidensya na ang isang tao ay tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, tunay na born again, tunay na ligtas, o lahat ng terms na ginagamit natin kung tayo ay katanggap-tanggap na sa ating Panginoon. Yun po ang sinasabi, malinaw na malinaw. Ang sabi, sa ganitong paraan, kung titignan nyo po yung verse 9, ang sabi doon, sa ganitong paraan. Anong paraan? Yung pagmamahalan at paggawa ng mabuti. Pagtulong. So, ang isang Kristiyano po ay inaasahan at talagang itinalaga ng Diyos na tumulong sa nangangailangan. So, akala natin nun, ang pagtulong ay pagtulong lamang, galing yan sa puso, we're generous, we're kind, we're into giving. Pero yun pala, ang sinasabi sa 1 John ay yun ang nagpapatunay na isang tao ay ligtas na. Kaya nga ang sabi doon sa verse 20, kung inuusig man kayo ng inyong konsensya o kaya kahit may tanong kayo sa nanggagaling sa inyong loob o kung nagdududa man kayo kung kayo ay isang Kristiyano nga, ang sabi, tingnan mo ngayon yung ginagawa mo. Kung ikaw ba ay nagmamahal at gusto mong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, yun ang sabi. Ang sabi dito, yun ang katunayan. Kahit daw, sabi sa verse 20, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ang mas higit kaysa sa ating konsensya. Ibig sabihin po, kahit ano ang nararamdaman natin, yung sinabi ng Diyos ang mangingibabaw. Doon tayo manindigan. So, we do not live by feelings. Kahit salungat ang ating nararamdaman sa ating pananampalataya. Again, bakit po? Sapagkat ang Diyos ay masigit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. So ngayon, paano ngayon natin malalaman na ang mga bagay na ito, ang mga pinangako ng Diyos, ang dapat nating panindigan? Hindi yung nararamdaman natin. Kasi mas higit mas malaki, mas higit ang Diyos kaysa sa ating konsensya. Okay? Yun ay ang pag-aaral ng Biblia. So makikita niyo po, may prutas. Importante ang pag-aaral ng Biblia sapagkat kung nalalaman mo kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo, kung ano ang pinangako niya sa iyo tungkol sa iyong kaligtasan, kung saan ka mapupunta, where would you spend eternity, ano mangyayari sa atin kung tayo'y mamatay na, yun ang panghahawakan natin. Irregardless ng naiisip natin, nararamdaman natin. Okay? So, ang sabi, wag mong intindihin ang pag-uusig ng iyong konsensya, sinasabing binibigyan ka ng takot, ng pagdududa sa iyong pananampalataya, panghawakan mo ang sinasabi ng Diyos. Ang ganda po, no? Makikita natin kung ano binasa natin sa Biblia, yun ang paniwalaan natin. It's not what the other says or kung ano man ang nararamdaman natin. Ang sabi nga dun sa verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, in other words, kung ang konsensya natin hindi tayo binibigyan ng takot, pagdududa, pag-aalinlangan, ang sabi, maganda yung kasi panatag tayong makakalapit sa Diyos. Nakita niyo po yung ano?
yung pang-ilalim, yung last part, malapit tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya. So kung sa mga tao pong na nagdududa pa, ako ba ay pinatawad na ng Diyos? Ako ba ay katanggap-tanggap na niya? So examinin natin ang buhay natin. Examinin natin in the area of loving, giving, helping others, doing good works. Yan. So, panatag ka na makakalapit sa Diyos kung nakikita mo yung ebidensyang yon. Okay? So, meron po kayong question o meron kayong gustong linawin diyan sa sinabi na yan? Sa ginagawa sa atin ng konsensya. Kung inuusig kayo, stand on the promises of God. Kung anong sinabi ng Biblia tungkol sa ating position in Christ. Kung hindi tayo inuusig, maganda. Ibig sabihin, nararamdaman natin na tama ang ating ginagawa, meron tayong peace, meron tayong comfort, then panatag tayong makakalapit sa Diyos. Ibig sabihin nun, patuloy tayong lalapit at lalapit at lalapit sa Panginoon. At sasaliksikin natin ang kanyang mga plano sa ating buhay. Yan naman po ay nakalahad sa Biblia. Sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, merong biblical principles. Although hindi sinabi ng Biblia ang lahat ng detalye na mangyayari sa ating buhay, meron lahat principle guidance, mga biblical principles sa lahat ng area ng ating buhay. Okay? So saliksikin pa natin ngayon. Sabi sa verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Bakit? Bakit importante po na ginagawa natin to? Sabi, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Again, inuulit ko po, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, even if you're doubting or still confused or still waiting for signs or still waiting for more confirmation, eto na nga, doing good works, loving others, being generous sa ating kakayahan sa pagtulong sa iba. Okay? So this is po ang konteksto ng sinasabi ng 1 John 3. Yun ang ibinigay sa ating ebidensya. Although marami pang ebidensya, marami pang scriptures para mapatunayan natin na tayo ay ligtas na tayo ay na kay Kristo, na tayo ay pinatawad na ng Diyos, na tayo ay katanggap-tanggap na sa harap ng Panginoon. Okay? So let's have some interaction in terms of helping doing good works. Okay? So bibigay ko po ang question na ito at sana po ay magkaroon ng konting participation. Tignan natin po kung sino ang willing na sumagot sa katanungan ito. Ano mga pumapasok sa isip mo pag may nalaman kang pangangailangan? Ano yung what comes into your mind pag may nadinig ka, nabasa, nadinig, sinabihan ka na mayroong taong nangangailangan? Ano ang mga unang papasok sa isipan ninyo? Anyone po? Let's have some quick interactions. Lahat naman po tayo ay nag-respond. Meron tayong interactions pag may nadinig tayong may nangangailangan. Merong pinagdadaanan ng kapatid na yon. Kung ano maitutulong, Pastor. Yes, di ba? Yun ang automatic. Ngayon, ang unang tanong mo kagad, di ba? Anong maitutulong ko? Kaya ko bang punuan ang pangangailangan? Sino ba yung nangangailangan? Minsan, sa atin, hindi na importante kung sino di ba? Ang question nga, kaya nga sinabi ni June ay, kaya ko bang tumulong? O paano ako magre-respond?
Okay? Ano pa? Ano pa yung mga pumapasok sa isip nyo o ano kagad ang action na gagawin nyo, iisipin nyo, paplanuhin nyo pag may nadinig kayong nangangailangan? Ngayon po, remember po, we're talking about helping others, doing good works, and then yung ginagawa ng konsensya natin doon sa mga bagay na yan. Anyone else po? Lahat naman kayo ay nakatanggap na ng request for help. Anyone else? Kaya ko bang tumulong? Kaya ko ba? Minsan, naisip nyo ba, minsan pumapasok din sa isipin natin yung kung kilala natin yung nangangailangan, alam natin ang buhay niya, minsan papasok sa atin, ano ba talaga intention niya? Bakit kailangan niyang ganon? Bakit kailangan niya ng pera? Bakit kailangan niya ng tulong? Pumapasok din yon, di ba? Minsan, tumulong tayo, pumapasok din sa isipan natin na minsan we regret na yun lang ang kaya natin. Di ba? Maliit lang ang naitulong natin. Minsan nalulungkot tayo, sinasabi natin sa ating sarili o binubulong ng ating konsensya, I wish I could have given more. Kung meron lang akong mas malaking kakayanan, mas maibibigay ko pa ang malaking tulong. Anyone else po? Meron pa kayong naiisip na response, normal response ng mga taong nakatanggap ng pangangailangan, ng kaalaman na may nangangailangan? Sometimes, Pag-pray, Pastor. okay, Cha, what? Ano yung unang papasok sa isipan mo? Number 1 po kasi prayers po. And then, kung ano po yung kayang capacity na pagtulong na kaya ng isang tao, yun po yung second, Pastor. Pero number 1 po is prayers. Kasi lahat naman po ng help ay nanggagaling sa Panginoon. Correct. Yeah. Yeah, syempre, marami nga ganon. Marami nga, siguro isa nga dyan si Cha na bago magdesisyon, magplano, magdasal muna. Ask God for guidance, wisdom, paano tayo magre-response. Pero ang mahalaga, ang sinasabi nga ng Biblia, nabasa natin, kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Yes, pray. And after praying, then make some plans. Okay, wait. Hindi mo naman kailangan malinaw ang guidance ng Panginoon sa iyo. Kailangan lang mag-response in according to needs. Then after praying, 'di ba, inaasahan tayo na tumulong tayo kasi yun ang sinasabi ng ng nababasa nating mga scripture. It's not enough for you to wish well someone na nangangailangan. You have to respond na kailangan tumulong. Okay? Maaring yung iba din nagkakaroon ng guilty feeling na pagkatapos mong matulungan yung isa, tapos may dumating pang another na nangangailangan, nagigilty ka ngayon kasi hanggang dun lang ang kaya mo, isa lang ang natulungan mo. Okay? So yun, maraming mga iba't ibang reactions. Tama naman yung mga sagot nyo, magdasal, magplano, kung ano ang gagawin nating tulong. Ito po ang mga normal reactions natin. Okay. Okay? Ito mga pag nakatanggap tayo ng request for help, gusto mong tumulong pero hindi mo kaya. Okay? It depends yun dun sa kung anong pangangailangan. O kaya mong tumulong pero duda ka sa intensyon. Sometimes you're willing to help but hindi mo alam, totoo ba na doon gagamitin yun ng taong yon? O saan niya kaya gagamitin yon? Okay? Malungkot ka dahil maliit lang na itulong mo. Itong number 4, mga ano yan may mga nakakaramdam din ito Tumulong ka, pero walang ibang nakaalam. Sometimes your conscience that is dictated by wrong factors, mga maling impluensya,
may binubulong sa'yo. Tumulong ka pero walang nakaalam. Minsan nag-aano ka ngayon, naghahanap ka ngayon ng pagkakataong tumulong ka, gusto mong ipamalita sa iba, gusto mong malaman ng iba. Okay? So I'm not saying everyone feels itong lahat nitong limang ito. Okay? Ang madalas nga nangyayari ay natulungan mo yung isa pero yung iba hindi. Nagigilty nga ngayon. You're feeling guilty ngayon kasi hindi mo natulungan yung iba na parehong pangangailangan pero um, isa lang ang natulungan mo. So lahat po yan ay minsan nai-impluwensya ng ating konsensya. Ang konsensya natin ay nagtatanong ng intensyon, ang konsensya natin ay nagtatanong ng kapasidad natin, ang konsensya natin ay naghahanap ng recognition, ng credit, ang konsensya natin ay nagigilty in the wrong way. Pastor, pwede pong dumagdag. Lynn. Hindi ko po alam kung pwede, pero minsan po ang initial reaction din ng tao is, tutulong ako pero ano yung kapalit? Like you expect something in return. Maganda yan. Maganda yan. Naghahanap ng kapalit. Or what is it for me? Ano naman ang kapalit nito kung tinulungan ko siya? Kaya ba niyang tumulong din sa akin kung ako naman ang nangangailangan? That's really good, Lynn. Yon, dagdag natin dyan. Yung mga 6 na common responses to the request for help or kung nakatulong ka na, natulungan mo na siya, nagbigay ka na ng tulong. So, mga bagay nito ay naiisip natin bago gawin, kung ginagawa na natin at matapos natin gawin. So again po, big factor ang konsensya natin. Kailangan konsensya natin talaga ay na bahagi na ng katotohanan ng Biblia. Kasi it will help us to respond the right way sa pangangailangan o paggawa ng mabuti. Okay? Salamat sa inyo. Lahat po yan ay tama. Maganda yung dinagdag ni Lynn. Sama natin to sa listahan. Now, I'm gonna show you something. At tignan natin ang mga reaction nyo kung kayo ba ay tutulong, hindi tutulong, ano ang itutulong nyo, or paano kayo magre-respond dito sa litrato na ito. Okay? Halimbawa, isang araw, kayo po ay umuwi kayo ng Pilipinas, kayo ay naglalakad sa BGC, sa Bonifacio Global, ano yung C? Bonifacio Global, yung magandang lugar doon sa Global City, Pastor. City yung Bonifacio Global City. Nakalimutan ko. Iniisip ko corporation. Bonifacio Global City. Okay, naglalakad kayo doon, galing kayo ng ibang bansa, mamasyal kayo. Nakita nyo ngayon ito. Tignan natin, ha? How would you respond? Sinong tutulungan mo? Ay nasa kaliwa, nasa kanan, pareho sila, o wala kang tutulungan? Remember, listen to your conscience na. Sa palagay nyo, anong sinasabi ng konsensya nyo ngayon sa dalawang sitwasyon na to? Anyone? Sabi po kayo, sali kayo. Pastor, Girly, sino? doon po sa, ano po ba yan? Sabay silang nanghihingi ng tulong, kunwari, ganun? Sabay or magkaibang sitwasyon? Siguro po yung sa NIDA job kasi alam ko sa sarili ko na wala naman akong magagawa doon. Doon sa health kasi, since na meron siyang bucket doon, siguro kahit konting pera, ilalagay ko doon. Hindi ko natatanong yun kung saan niya gagamitin kasi health na yun. Gano'n naman po dapat. Pag tumulong ka, natatanungin mo po ba kung saan niya gagamitin, lalo't hindi naman din masyadong malaki yung iaabot ko. Correct. Yun po ako sa kalibot.
Correct. Yeah. Kasi nga, iba-iba ang response natin. Ay, according yan dun sa konsensya natin eh. Yung konsensya naman natin na impluensya ng upbringing natin, na environment, na experience, ng training, turo ng magulang, turo ng mundo. Yan. So, doon ka dun sa help na merong, ano yun, may baso. Lalagay ka doon without asking. Marinig niyo. Pastor, pwede pong mag-comment. Okay, sino Si to? Brother June. Jun po ito, si Brother Jun. Si June, sinong tutulungan mo? Para sa akin, Pastor, yung nangangailangan ng job. Kasi yung job kasi, pwede na rin sigurong pangangailangan niya sa pamilya niya o meron siyang, yung job kasi marami na pupuntahan na tulong eh. Pwede siyang tulungan yung mga pamilya niya, pwede siyang tulungan yung mga kaibigan niya, pwede niyang tulungan yung mga kapatid niya kung meron na siyang job na na meron na siyang trabaho na maganda. Siyempre, marami na rin siyang matutulungan na tao. Yeah, very good, June. Kasi nga, ang response natin sa tulong ay yung kaya natin, di ba? Kaya ba natin? Opo. May kapasidad ba tayo? Halimbawa, si June ay merong business, is a businessman. So, kaya niyang tulungan yung nangangailangan ng trabaho. Kaya niyang ibigay yon. So, depende nga yun sa ating sitwasyon. Okay, isa pa o dalawa pa. Ano pa ang magiging reaction niyo? Nakita niyo to, naglalakad kayo. How would you respond sa pangangailangan? Kasi nga manggagaling yan doon sa dikta ng konsensya nyo eh. So, wala bang magtatanong muna, teka muna, naka-Amerikana to, ang ganda ng suot ah. Bakit? Totoo ba to na nangangailangan? Minsan pwede Oo rin nga po, Pastor eh. Ha? Kasi Pastor, yung health ko po kasi, hindi mo po alam kung ano yung klaseng health ang kanyang hinihingi. Kasi meron naman health kasi na nagpapatulong siyang nangangailangan siya ng pera, nangangailangan siya ng spiritual, nangangailangan siya ng kalusugan. So marami pong pupuntahan ka po kasi yung health eh. Correct, Kaya correct hindi mo yun. alam kung ano yung klaseng health, yung may bibigay mo sa kanya. Correct. Di ba? Yun. Kasi nga, hindi natin alam kung anong tulong hinihingi niya. Pagkain, spiritual, advice, counseling, mga bagay. Isa, specific siya, needing a job. Kung kaya natin, magre-respond tayo. Di ba? Gusto mo magtanong? Yung iba naman, Ito naman, parang basahin. yung iba naman, yun nga, pwede pumasok sa isip mo, totoo ba to? Naka-Amerikana nanghihingi ng tulong. Okay? Ano naman ang papasok sa isip nyo kung halimbawa naglaro yun o dinikta ng konsensya mo? Kasi pwede rin yung mag-react ka dito, maaring galing nga siguro to sa job interview, tapos kaya medyo hindi siya natanggap doon, kaya humihingi siya ng tulong, kaya naka-Amerikana siya. Hindi naman po lahat ng... Kasi nga, minsan, uhusgahan na natin, naka-Amerikana yan, siguro hindi naman talaga nangangailangan yan. Maaring, pwede rin siyang nanghiram muna ng damit, nanghiram ng Amerikana, nanghiram ng sapatos, talaga nangangailangan siya. Tama. Mga Diba? material lang. At saka kasi may job interview, kaya talagang nag-base siya. Diba? Pwede rin yung tanongin, pwede rin natin siya kausapin. Okay? So, iba-iba talaga ang mga sagot nyo at siguro yung mga hindi nyo na-express na sagot ay suriin nyo yun. Kung ano yung dinikta ng ating konsensya, di ba? Maski yung mga tanong, yung mga pagdududa, mga intensyon. Okay? Pero ang sinasabi talaga ng Biblia, hindi naman sinasabi na examinin mo muna. Suriin mo muna, imbestigahan mo muna kung talaga ba nangangailangan at saan niya dadalhin yung kanyang matatanggap na tulong. Ang sabi natin, kung may kapasidad tayo ay tumulong. Kung siya man ay scammer, kung siya man ay nanloko, nandaya, nagsinungaling, hindi ba maganda rin na ibigay mo ang magandang intention mo? Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Irregardless na niloko kanya, saan niya ginamit yung natanggap niyang tulong.
So yun po ang maganda kasi kung ang konsyensya natin ay talaga na-impluwensyahan ng salita ng Panginoon, we begin to trust people and their intention. We always, ang intention natin ay laging maganda, tumulong, regardless kung merong Amen. pagdududa. So yun po ang ating pag-aralan at ating pong sabihin sa ating sarili kung yun man ay dinidikta ng ating konsensya, yung pong salita. Ang kape ko. Sanila po, i-mute natin. Yun po ang ating pagbasihan. Okay, so tuloy natin yung pinapag-aralan natin. Kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Kailangan po natin bantayan ang dinidikta sa atin o sinisigaw ng ating konsensya. Kailangan kung nagkaroon ng conflict, kung ano ang pinangako ng Biblia at kung ano ang dinidikta sa iyo ng konsensya, mas piliin natin sundin ang iniutos ng scriptures o ng Bible. Kaya nga ang sabi dun sa Acts, tignan natin, lumipat po tayo. Acts chapter 24 verse 16. Basahin natin. Kaya pinagsisikapan ko na laging maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa mga tao. Yan din ang sinasabi sa atin ng Scripture. Maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. So makikita niyo po, dito ay hindi lamang dapat magkaroon ka ng desire na ang konsensya mo ay malinis sa harap ng tao. Nandiyan din po yung nandiyan yung Diyos. Dito nga inuna pa yung Diyos eh. Sabi, sa harap ng Diyos, sa harap ng mga tao. Marami kasing mga tao, maging ang ibang Kristiyano ay sa harap lamang ng tao nila. Ang goal nila ay maging malinis ang konsensya nila sa harap ng tao. Remember po, ang expectation ng tao, ang pagkakaintindi ng tao sa konsensya ay maaaring kulang or completely salungat sa pinag-uutos ng Panginoon. Okay? So halimbawa, sinabi ng tao na ang malinis ang konsensya ko sa harap ng tao kasi hindi naman ako nakikitang gumagawa ng krimen, hindi naman ako nagnanakaw. Okay na yon, okay na sa akin. Malinis na ang konsensya ko sa harap ng tao. Pero ang tanong ngayon, well, sa harap ba ng Diyos ay tumpak na yon? Tama na ba yon? Kasi kailangan ng konsensya natin ay ayon sa inuutos ng Diyos, hindi lamang sa expectation ng mga tao. So again, dito po papasok ang importansya ng Bible studies. Kasi nga, diyan nyo nalalaman kung ano ang gusto ng Diyos na ating gawin or hindi gawin. So let us not only become men pleasers at kalimutan na natin ang Diyos. Kasi nga, welcome naman tayo. Marami tayong followers, maraming nagsusubscribe sa atin, marami tayong kaibigan. What about our conscience before God? Tama ba yon? Tama ba nararamdaman natin? O tama ba na ang tao lamang ang kanilang comments, ang kanilang sasabihin sa atin ang ating alalahanin? Tama ba 'yon? Okay, buksan po natin sa 1 Corinthians 4. Tingnan natin kung is it enough just to please men and worry about our clear conscience before man, but not anymore before God. Let's turn to 1 Corinthians. Basahin natin sabay-sabay. Hindi mahalaga sa akin, sabi ni Paul, kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin. Hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay,
Malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lamang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Ayan po. So if we rely on the comments of men or the brand na binibigay sa atin, dahil sa kanila, yun na expectation nila sa atin ay tama na. Ang sabi, hindi ko binibigyan ng kahulugan ang mga bagay na yon. Na hindi ko sinasabing, sabi ni Paul, na wala akong kasalanan kasi I have friends, followers, a lot of people who like me. Ang sabi, ang Panginoon lamang ang makakapagsabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Yan ba ang ating desire? Yan ba ang ating goal? Pakinggan ang Diyos muna. Yun munang sasabihin ng Diyos bago ang sasabihin ng tao. So makita niyo po dyan, ang Panginoon lamang ang makapagsasabi. Ang Panginoon lamang ang makapagsasabi. Ano po ang ibig sabihin yan? Hindi naman natin nadidinig na ngayon ang boses, ang tinig ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin na ang Panginoon lamang ang makapagsasabi? What is that telling you and me? Where are we based? Ano ang kinukonsulta natin ngayon kung para malalaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon? Kung ano ang gusto niya ipagawa sa atin? Kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos? Anyone? Sino po ang kinukonsulta natin? Saan tayo kumukuha ng guidance? Ang Biblia. Ang Biblia. So, ang Biblia po, doon sinasabi o doon nagsasabi ang Panginoon kung tama o mali ang ating ginagawa. Again, babalik na naman po, sinabi ko, ang importansya ng Bible studies. Kasi hindi nyo malalaman ito kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos kung hindi natin babasahin ang Biblia, ang mga katuruan ng Biblia. Ang Panginoon lamang ang dapat nagsasabi sa inyo, sa akin, sa bawat isa sa atin, kung tama o mali ang iyong ginagawa. Because you can be doing sin, disobedience, mga horrible things sa harap ng Panginoon, pero yun ay aaprubahan ng tao. Yun ay katanggap-tanggap sa tao. Yun ay okay sa tao. So, yan po ang isa sa mga katotohanan dapat ma-pick up natin ngayong gabi. It's what God is saying to you and me. It's what God is commanding you and me to do or not do. Hindi ang dikta ng mundong ito. Okay? So, seek what God is telling you and me. Kasi recorded na naman po yan eh. Recorded na lahat sa scripture. Kaya po, join Bible studies kung meron po kayong pagkakataon. Makinig po sa mga pangangaral, sa mga articles. Marami po niyang available. Pag-ingatan niyo lamang po ang source. Make sure that it's a biblically based teachings. Okay? So, pwede ko kayong bigyan ng payo. Sino ang gusto ng payo? Na ayon sa mga scriptures na ito po ang magandang payo sa atin. Kahit ano ang iparamdam sa iyo ng konsensya mo, suriin mo pa ring mabuti ang ginagawa mo kung sang-ayon ito sa Biblia. Your conscience, not even comments from other men, will tell you or will approve what you are doing. Kasi nga, again, ang konsensya po natin, nai-impluwensya yan. Nahuhugis yan
ng mga nangyayari sa paligid natin, ng mga katuruan, experience, the past, the teachings. Okay? So kaya nga maraming tao na komportable sa ginagawa nilang kasalanan. Hindi sila nahihiya. Wala silang guilt. Kasi wala silang nararamdaman sa loob nila. So their conscience is telling them, giving them approval. But it's against the commands of God. Kaya marami, mapapansin nyo, ang pagsisinungaling. Topic namin ng Monday. Pagsisinungaling ay sa kanila, yun ay automatic. Yun ay komportable. Hindi sila naghihiya. Wala silang nararamdaman ni guilt o anumang bagay. Pero kasalanan yun sa Diyos. Ang pangungupit, ang mga moralidad na bagay, marami dyan, hindi na nahihiyang gawin yon. Kasi ang konsensya nila ay sinasabing, it's okay, everyone is doing it. But, we need to check. Suriin mo pa rin mabuti ang ginagawa mo kung sang-ayon ito sa Biblia kahit meron kang peace, meron kang comfort. Hindi ka inuusig ng iyong konsensya. Okay? And we need to be mindful po. Mindful po kung halimbawa naman ay ang ating konsensya ay talagang hubog na sa salita ng Panginoon, wag naman po tayo magkaroon naman ng spiritual pride na we look down on people na merong mahina pa ang konsensya. Hindi pa nila masyadong sigurado ang mga bagay na tama. Bagong Kristiyano, nag-uumpisa pa lamang mag-aral ng Biblia, hindi pa nila sigurado. So tayong mga malalakas na ang konsensya, alam na natin ang tama o mali, alam na natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang gusto ng Diyos. Mag-ingat naman po tayo. Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 8, ito po. Let's turn that. At sa ganitong paraan ay nagkakasala ka na rin kay Kristo. Dahil nagkasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya. Sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Yon. Sabi, kung inuudyukan mo, tinutulak mo ang isang tao na mahina pa ang kanyang konsensya, hindi pa niya alam ang tama o mali, hindi pa malinaw sa kanya, pero ikaw, inuudyakan mo na siya. So gagawin niya yung pinapagawa mo sa kanya pero labag sa kanyang kalooban. Ang sabi, inuudyakan mo siya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Sabi, you are sinning against Christ. Ang dapat, tuluan mo siya, gabayan mo siya. Huwag mo kagad siyang udyukan na gumawa ng bagay kahit tama yung inuutos mo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung halimbawa, you're inviting someone to attend Bible studies, ganito. Kasi alam mo na talagang marami kang matututunan sa Bible study. Pero ito mahina pa sa kanya, hindi niya alam talaga, hindi pa siya sigurado ano ba pinapag-aralan sa Bible study, hindi pa niya alam ang salita ng Panginoon. Pero kung ganito ang tono mo, umating ka ng Bible study. Pag hindi ka umatin ng Bible study, alam mo ba sa impyerno ka mapupunta? Ang gagawin ngayon nitong taong to, aatin siya ng Bible study hindi dahil gusto niyang matuto ng salita ng Panginoon, kundi natakot siya doon sa sinabi mong mapupunta siya sa impyerno. So inudyukan mo siya ng bagay na labag sa kanyang kalooban. What we should be doing is invite people to church, to Bible studies, and then tell them ano ang ma-expect nila, ano ang matututunan nila, ang mga benefits, mga katotohanang malalaman nila. Okay? Again, this is spiritual pride for those who are mataas na ang konsensya nila tungkol sa mga katotohanan sa ating Panginoon. So isa pong paalala sa atin to regarding conscience. Pag-ingatan po natin ang mga mahihina pa ang konsensya. Igabayan natin sila. Tulungan natin sila. Ito naman po ay yung doon sa mga areas na hindi pa malinaw, hindi naman malinaw na ipinagbawal
na ng Panginoon. Hindi ko sinasabi po na kung nakikita natin na isang tao gumagawa ng masama ay hihikayatin lang natin, papakiusapan natin. Hindi po. Pagka isang tao ay nakita natin gumagawa ng kasamaan, halimbawa, nagnanakaw, nangangalunya, yun ay kailangang pagsibihan natin kahit talagang matindi ang ating pagpapayo sa kanya. Ang sinasabi ko po, yung mga gray areas na hindi naman malinaw na pinagbawal ng Biblia tapos tatakutin natin ang isang tao at hindi naman talagang yon ang konteksto ng tinuturo ng Biblia, gagamitin natin yon dun sa mga mahihina ang konsensya para matakot sila at gawin yung mga bagay kahit labag sa kanilang kalooban. So mag-ingat po tayo doon. But we strive to ang ating konsensya ay mahubog talaga ng salita ng Panginoon na yan ay ayon sa kanyang katuruan. Okay. What about po, nadinig nyo na pa, marami sa inyo po na binigyan na ng payo ng kamunduhang ito. Ilan na sa inyo ang napayuhan ng ganito? Sana ba magkaroon tayong interaction quickly? Ilan na sa inyo ang nasabihan ng ganito? Follow your heart. O Tagalog, sundin mo kung ano ang dikta ng iyong puso. This is something po na pag-ingatan natin kasi may mga kanta pa nga ito. Sinasabi, follow your dreams, follow your heart, and you'll be successful. Yun ang pag-ubusan mo ng oras. What is in your heart? Follow your heart. Kung talagang gusto mo siya, iniibig mo siya, then pagpursigahan mo siya, habulin mo siya, ligawan mo siya. Follow your heart. Kung yun ang gusto mong trabaho, yes, pagpursigihan mo. Kung gusto mong doon ka pumunta, yan, follow your heart. Be careful po sa payong ito dahil hindi lahat ng nasa puso natin, na gusto ng puso natin, ay tama. Let's turn to Jeremiah. 79, Pastor. Oo nga, alam ni June. The heart is above all deceitful. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? So you don't follow your heart. Heart that is not in tune with the Word of God. Kasi hindi yun ang magbibigay sa'yo. It can probably give you temporary success and happiness, pero yun lamang dito sa mundong ito. Ang iyong success, ang iyong happiness, mapuputol din yon. Kasi nga, ang puso ay mandaraya. You can fall in love with the wrong person. It doesn't mean na habulin mo siya. Kasi ang payo sa'yo, follow your heart. Gusto mo siya, ligawan mo siya. Kahit may asawa na siya o ikaw may asawa ka na, follow your heart. It's wrong. Kasi ang puso ng tao ay mandaraya. Hindi lahat ng nasa puso natin, ang gusto natin, dinidikta ng konsensya natin ay tama. Kaya nga sabi, sino nakakaalam kung gaano ito kasama? So no one can understand talaga kung paano diktahan tayo ng puso natin kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Ngayon, kung alam natin ang katotohanan, ang mga biblical principles, ang mga utos ng Diyos, then kahit tayo gustong-gusto natin yung taong yun. Gustong-gusto natin yung sitwasyon na yun. Gustong-gusto natin yung career na yun. But it's not what's for us. Again po, mag-iingat tayo sa mga bagay na ito. Sino ang makakapaglinis ng ating konsensya? We will end this po dito. Let's turn to Hebrews 9. Para malaman nyo na gano'ng kaimportansya ang may relasyon sa ating Panginoon. Let's turn to Hebrews 9. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ito po, maganda. Ang dugo niya ang lilinis sa ating konsensya at isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na
buhay. So your relationship with Jesus Christ is utmost important. Kasi lilinisin niya ating buhay, lalong-lalo na deep within us, ang ating puso, ang ating konsensya. Papatawarin, lilinisin niya tayo sa kasalanan, pati ang ating mga intensyon, ang laman ng puso, ang ating konsensya. This is po, sana makita niyo ang kahulugan ng ginawa sa atin ni Kristo. And I will stop there po. So, give you opportunity to ask questions. Sa ating pong napag-aralan, meron ba kayong gustong itanong sa konsensya, sa mga scripture na ating binasa? Meron kayong idadagdag? Meron kayong gustong ibahagi tungkol sa mga napag-aralan natin ngayon na na-experience nyo? Na naging wasto ang inyong pag-respond sa inyong konsensya dahil magbuhat nung kayo naging Kristiyano, magbuhat nung kayo nag-aral, nagsaliksik ng salita ng Panginoon. Ang lahat pong ito hindi mangyayari, hindi magaganap if you're not reading the Bible, if you're not studying the Bible, if you're not joining yung mga opportunities discussing Bible studies, mga workshop, mga seminars. These are all helpful sa atin para masupil natin ang ating konsensya. Kasi kung pababayaan natin ang ating konsensya na magdikta sa ating gagawin, kung ano ang gagawin o hindi, na ang konsensya pa natin ay hindi pang hubog na hubog sa salita ng Panginoon, then we can be deceived. Mapapahamak tayo. So, yon, binigay sa atin ng Panginoon ng konsensya para yon po ang maging gabay natin kung tama o mali ang gagawin natin. But our conscience must be shaped, overwhelmed by the Word of God, by the works of the Holy Spirit. Kung yun po ang gagawin natin at hikain natin, ang konsyensya niyo po ay walang ididikta sa inyo na mali, labag sa utos ng Panginoon. Yun ay makakatulong sa inyo para maiwasan ang kasalanan, lalo kayong lalapit sa Diyos. And then you would have you would spend an eternity where God wants you to be. And that is in His presence. And that can only be done by and with a relationship with Jesus Christ. He will cleanse us from all our sins. Ngayon po, nabasa nyo, Hebrews 9:14. Even our conscience, our hearts will be cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ. Hope that helps everyone tonight. Kung wala po kayong question, Long, you're raising hands. Opo, meron akong i-share. Okay. Doon po sa pagtulong kanina. So, yun nga po, no, minsan nakokonsensya tayo sa mga bagay na kung sino ang tutulungan at kung tutulungan ba or bakit kailangan tulungan at anong dahilan, mga ganong bagay. Pero meron pong binanggit ang Bible ay instruction po sa church sa pagtulong. Ito ay sa 1 Timothy chapter 5. Basahin po natin. Basahin natin. Yeah. Verse 1 to may Tagalog kayo dyan kayo, no? 1 Timothy chapter 5 verse 1 Timothy 5:1, napin natin. to Napin natin.
Sige, hanggang 12 na lang. Sige, tingnan natin kung ano. 5, 1 to 12. Opo, try natin hanggang 12. 5, 1 to 12. Napin natin. Maganda, basahin natin ng buo eh. Sige, basahin mo sa English, hanapin ko sa Tagalog. Sige po. So, in ESV, I'm gonna be reading in ESV. So, instructions ito for the church. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. Younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Honor widows who are truly widows, but if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents. For this is pleasing in the sight of God. Ito po, pleasing in the sight of God daw. She is truly a widow, left all alone, has set her hope on God, and continues in supplications and prayers night and day. But she who is self-indulgent is dead, even while she lives. 7, command these things as well, so that they may be without reproach. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, and ayun. So, sabi po sa 1 Timothy chapter 5, may iniuutos sa church sa mga Kristiyano na provide for the members of your household because this is pleasing to God. So, ang pagtulong po sa iyong miyembro ng pamilya at ng iyong mga kamag-anak, lalo na sa magulang or anak, sa widow, sa grandma, sa lolo, lola, pinsan man yan or whatever, ay hindi po dapat ay saklaw ng ating yun nga, dahil ito'y nakakalugod sa Diyos. So although yun nga ang pagtulong sa kapwa ay talaga naman din iniuutos ng ating Panginoon, pero nalulugod ang ating Diyos kung tayo ay nagpo-provide or tumutulong sa ating immediate family, household, or of course kasi ang tatay ay iniuutusan na mag-provide sa pamilya. And bukod sa pamilya, nandoon din ang iyong mga kamag-anakan. Yun lang po. Yun lang po ang aking may dadagdag. Tama naman yun. Tama naman. Bago mo tulungan yun, ibibigay mo ba ang tinapay sa nagugutom kung ang anak mo ay naghahanap din ng tinapay, nagugutom, di ba? Uunahin mo yung anak mo, di ba? Ano Opo, yan? tama. Sinabi ng Biblia nga, tama nga yung Kuya Long, na tumulong tayo. Pero do not neglect the needs of your family. Correct. Tama. Hindi mo ibibigay na tulong ang pera mo sa isang nangangailangan dahil kailangan niya ng pera, pero yung pera na yon ay pang-enroll ng iyong anak sa eskwelahan. Tama. Opo. Kaya dapat talagang diba? yun nga, ito'y kinalulugdan ng Diyos. Yan. Na Kaya kailangan talaga provide kasi iniuutos sa Ama. Yan, correct. Tama yun, Kuya Long. Dagdag ko lang po. Tama yun. Kasi hindi tayo ang tugon sa lahat ng nangangailangan. Sabi nga ng Biblia, there will always be poor among you.
hindi tayo ang sagot. Pero kung may pagkakataon, kaya natin, may excess naman tayo, hindi maapektuhan ng pamilya natin, ang obligasyon natin sa mga anak, ay syempre, yun ang inaanong tulong natin. Yeah. Very interesting to, no? Sabi unang tulungan ng mga anak at mga byuda. Sa Tagalog. Oo, pero sabi sa verse 11, ngunit huwag mong isama sa listahan ang mga byuda na bata pa. Wow. Dahil kung dumating, verse 11, Sa 11. Sa dahil 11. kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. At dahil dito, magkakasala sila dahil magiging walang saysay ang pangako nila sa paglilingkod na lang kay Kristo. Yung may qualification naman pala, no? Kailangan over 60 years old. Sabi nga dun sa verse 9. Ang tutulungan mong byuda ay hindi bababa sa 60 taong gulang at naging tapat sa asawa niya. Yan. So, Part po kasi yan ng culture nila nung panahon na yan, Pastor. correct. Kasi ang mga ganyan yung hierarchy ng pagtulong. Pero baka bahagi po yan ng kultura. Kaya binanggit yan sa loob ng iglesia. correct. Kasi Yan ang kultura nila. Maaaring hindi yan applicable sa atin. Katulad dito sa Australia. Paano mo tutulungan ng byuda? May pensionada yan. Marami pang pera sa atin. So, pero ang pinaka po niya ng application at this stage talaga, yung pagtulong po talaga na walang hinihinging kapalit. And then, sabi nga po, may instruction din sa pagtulong. Kailangan, ang pagtulong po natin is according to our capacity to help. correct. Hindi po nyo ipipilit or hindi naman po nyo ikukulangin. Kaya nga po sabi din sa Bible, kung may lumapit sa'yo at may kakayanan kang tumulong, ipagpapabukas mo pa ba? Correct. Yun po yung pinaka doon ng pagtulong. Talagang even up to this stage, ikaw ang nakakaalam ng kung paano ka tutulong sa Panginoon. At ang pagtulong po, hindi nga po talaga nag-aantay ng kapalit at para po yan sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po, pag tayo ay tumulong, talagang siya po ay nalulugod. At pag siya po ay nalugod, talagang nagbibigay siya ng reward. Hindi naman natin yung gagawin dahil sa reward. Gagawin natin yung kasi nga po, anak tayo ng Diyos at may pagmamahal tayo sa kapwa. So, something like that po. Correct. And you mentioned about culture. Culture at the time po, hindi po talaga nagtatrabaho ang mga babae. Bye. Mm-hmm. Ang mga lalaki lang nagtatrabaho. Kaya pag sila'y nabiyuda, magugutom sila. Wala talaga silang walang magsusupply sa kanila ng kanilang pangangailangan. Kaya ang sabi, ang church noon, unahin yung mga nabiyudang babae. Kasi wala silang source of income. Kamo nga lang, tama nga binanggit ni June, wala silang benefit noon. Hindi kamukha ngayon, may mga pension, ang mga seniors, mga elderly. Ayun, kaya kailangan tulong. Pero hindi pa rin nag-i-stop sa atin na tulungan pa rin. Kahit na may pension, di ba? Kung kaya pa rin natin, kung nangangailangan pa rin siya, tulungan natin. But interesting lang verse 11 Huwag mong isama sa listahan ng mga byuda na bata pa. Kasi Pastor, yung panahon na yun nga, may pagkakataon pa silang magkaasawa ulit. Mag-asawa. Kasi bata pa eh. Correct. At saka yung lalaki ay may kapatid na lalaki na binata, kailangan inuutusan siya na pakasalan niya yung sister-in-law. Hierarchy. Ang bigat, no? Kung binata ka, yun ang responsibilidad mo. Sagutin mo yung iniwan ng kuya mo o iniwan ng kapatid mo. So meron po yung mga dahilan niyan bakit inutos siya ng Panginoon noon para mabigyan tayo ng pagtugon sa mga nangangailangan. Sabi nga ng Biblia, huwag mong i-delay ang sweldo, kahit sweldo. Dahil pag tumawag sa akin, umiyak at nagdasal ang isang manggagawa, sabi niya, galit na galit ang Diyos sa mga employer. Yun na, i-delay mo lang yung sweldo. Nakalimutan ko lang yung verse na yun. So, yung po mga nangangailangan. Doon din, karugtong din ko yun. Ganun ba? Asan yun? Karugtong din siya. Ng 1 Timothy? Oo. Nasa 18. Nasa 18? Sa 18 ba? You shall not The worker deserves his wages.
Oh, wag i-delay, no? Yeah, Oo, do that and doon din, the work of karugtong this. din. Oh, ayan, nakita po natin ang pag-aaral ng Biblia. Kasi yung sabi dito, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Kasi pag naka-muzzle siya, hindi niya makakain yung mga lumalabas na grain. So habang nagtatrabaho siya, talagang sabi, so ina yun nila yung tulad yun sa the worker deserve his wages. Pag nagtatrabaho po tayo, kinakailangan natin bayaran. Correct. So kung meron tayong trabahante, dapat hindi natin i-delay yung wages nila. Correct. Yan. Di ba po tayo sa insurance, Pastor? Ha? Number one priority is bayaran ng wages. Kami sa workers' comp. Pagka may wages yun ang number one priority namin, first thing in the morning is bayaran ng wages. Correct. Yan. Maganda nga yung mga kasama natin sa Pilipinas. Sila June. Sino ba mga kasama natin dyan? Maganda nga po dyan. Meron kayong 13-month pay. Meron na kayong Christmas bonus. Meron pa kayong 13-month pay. Dito wala. Wala po. So, yan. Maganda po. Yun. Maski yun. Kailangan wag i-delay. Kasi inaasahan niya ng mga pamilya sa oras ng Kapaskuhan. Sige, sino? Brother Jim po, Sige, June. Nandito. Ano yung tanong? may experience lang po kasi sa in the past na sa mga relatives ko, dapat po bang tulungan yung isang tao kahit na masama yung binabato sa'yo at parang hindi niya na-appreciate yung tulong na nagbibigay kasi kung naman yun. Sinabi ko na sa kanila, gagawin kong pagtulong sa inyo alang-alang sa Panginoon. Hindi ang pangalan ko yung tinatas ko, kundi ang pangalan ng Diyos, sabi ko ganun. So, tinutulungan ko sila, hindi naman kung ano yung anak, kung meron lang naman ako, tinutulong ko sa kanila. Pero, sabi ko kasi, pag tumutulong ko ako, parang, hindi naman ako naghihintay ng sukli. So, ang naibabalik lang sa atin, yung parang sama ng loob, yung parang hindi nila na-appreciate yung ginagawa ng tulong. So, tutulungan pa natin ito. Kailangan ko bang ituloy yung pagtulong sa ito? Hintuan na lang po. Yes po. Mga relatives ko po. Yes Kasi, po. Kahit hindi tayo suklian, kahit hindi po gantihan, yes po. Ang sabi rin ng Biblia nga po, kahit kaaway nyo, Kuya Jun, kahit kaaway nyo, kagalit nyo, ginigyera kayo. Ang sabi, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, painumin sila. So yung mga kasama po dyan yung mga hindi tayo ginagantihan, hindi tayo sinusuklian. Kahit ang sukli nila sa atin ay pagsungit, simangot, pagsusuplada, kahit hindi maganda, tulungan pa rin natin kung yun po ay ayon sa iyong kapasidad. Dahil ang pagtulong po ay sa mga nabasa natin ngayon ay tama, gusto ng Diyos, inuutos ng Diyos. Ang dami rin po sa James. Sanabi na pag alam mo na isang bagay ay tama at hindi mo ginawa, kaya mo, ikaw ay nagkakasala. So yun po, mahirap, Kuya June, yung mga sitwasyon na yan, pero kung may kapasidad ka pa, kaya mo pa, tumulong ka. Ayan nga, mga kamag-anak. Opo, kasi Pastor, na-experience ko po ngayon sa kasalukuyan kasi parang nakakapanghinari ng loob kasi pero by the power of God, siya na lang yung nagpapalakas sa atin kasi yun, parang ayaw ko na pero yung konsensya ko, parang hindi matanggap yung konsensya ko na hindi ko sila tulungan. So, nandoon pa rin. Kahit na mahirap, ginagawa ko pa rin alang-alang sa Panginoon. Yes po. Yeah, kaya nga laging ang konsensya natin ay ano po natin, suriin natin ang sinasabi ng Biblia. Ang konsensya natin ay magdidikta ng salungat or hindi sang-ayon or uusigin tayo. Kaya nabasa natin kanina, minsan uusigin tayo ng sarili natin konsensya. So kailangan natin ang pakinggan ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi nga, 'di ba, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating konsensya.
Yes, yes, yes. Okay. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo ngayon. Sana po ay makasama uli kayo sa susunod na Martes. Nag-excuse nga pala po si Pastor Alvin kasi nagpapatingin sa doktor si Opo. Leslie. Galing nga po ako sa kanila. So sinabi niya, pumunta kami Okay. pumunta ako kila Brother Gino at kay Sister Ropa. Sa kanila po ako nakijoin. Thank you, Gino. Thank you. Thank you, Sister Roca. Okay po. Thank you po sa inyo. Kung wala na pong question, let's ask po na talagang mag-closing prayer si Ronel. Pasensya na po, medyo napahaba ngayong gabi. Salamat. Yung sa kapitbahay ko, yung sa mga relatives ko kasi gano'n. Ready ka na, Ronel? At nalangin din po sa iba pang salamat po. Narinig po ako. Mahirap pakinggan, Ronel. Ano yung sound? Malabo. Ito po, malinaw na po. O yan. Malinaw na. Oo. Teka lang po, ayusin ko lang po yung audio ko. Hello po, narinig niyo po ako? Yep. Yan, malinaw. Okay po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, thank you po sa gabing ito, Lord. Na kami po ay muling nakapag-aral po, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord. And thank you rin, Panginoon, sa opportunity na kami po ay nakapag-pray kanina, Lord, para po sa aming mga mahal sa buhay, sa iba po namin mga kakilala, gayon din po sa mga kasama namin sa simbahan, Panginoon, at sa iba po pong mga tao, Panginoon. And salamat din po, Lord, sa pagkakataong sumamba kami po ng sama-sama ng nagkakaisang mga anak mo. Lord, nawa lagi po namin maalala, Panginoon, ang inyong revelation tonight, Panginoon, at may pamuhay po namin ang iyong mga salita na amin pong natutunan ngayong gabi. And may we have the full confidence in our faith, Lord, knowing that we are saved, Lord, through Christ. We cast away all doubts in our minds and hearts, Lord, and continue to walk in faith, Lord, in accordance to your will. At nawa, Panginoon, ang aming konsensya po ay lagi pong malinis, Panginoon, sa aming pong paggawa and sa aming pong pagmamahal sa kapwa, Lord, ay magmanifest po ang aming mga good works, Lord, lalo na sa iba pong mga nangangailangan. And Lord, nawa ang Biblia po ay maging palagian naming gabay sa aming pagsusuri po ng aming mga konsensya, Panginoon. And humihingi po kami ng gabay sa banal na Espiritu sa aming paglakad po bilang mga Kristiyano at sa aming pong mga gawain, Panginoon, bilang genuine and true declaration po ng aming pagmamahal sa kapwa, Lord, and ultimately our love for you. We ask for wisdom and guidance, Lord, on how to respond to the call of others in need, Lord, na sa tulong po ng banal na Espiritu ay ipakita mo sa amin ang makadiyos na pagtulong sa kapwa ng may malinis na konsensya at walang bahid po ng likong intensyon, Panginoon. And use us, Lord, and equip us on a daily basis upang sa bawat pagtulong po namin ay maipamahagi din po namin ang iyong mga salita, Lord, lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, muli, maraming salamat po sa gabing ito, sa buhay po ni Pastor Noel, Lord, na patuloy po ninyong ginagamit, Lord, upang maintindihan po namin lubos ang inyong mga salita. Bless him, Lord, bless his family, and bless everyone and every family represented here tonight. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thanks, Ronel. Thanks, everyone. Let's have our group photos po. Let's turn our cameras.
Thank you, June. And sino ba kasama? Yung Mrs. mo, Roca? Thank you, Andrew Lynn. And welcome po si Lizelle. Umalis na po siya, Pastor. Baka tapos na po sa work. Alis na. O, sige. Nanay, tatay, good to see you. Okay, ready na kami. June. Thanks, Cherry. Bless po. Thanks, Christine. Arnold. Yan po, natin ko lang magbukas yung iba. Okay, si Ronel. Hindi magbubukas. Okay. Nahiya Sige, na sige. iba, okay na daw. Okay, okay. 1, 2, smile. Oy, picture daw. Yan. Maganda ba ko, ah? Ayan, maayos naman. Ang ganda ng ngiti ni Ate Neris, oh. Sige po, okay na po. Okay, good night, everyone. Thank you, Kuya Bye. June, Good night Brother po. June, Roca. Thank you. Thank See you you po. on Good the night. 25, Pastor. Good night po. Mother! Thank you, Pastor. Thank you, everyone. Good evening, Pastor, everyone. good night, Pastor. Good night, Cyrus. Thank you, Steve, Mayang, Sandy. Thank you. Bye po. See you on Sunday. Yes po. Yeah po. See you Sunday. May egg pie kami. Thank you, Nanay. Tatay, kamusta kayo? Sige, okay Bye naman, po. Pastor. Dito. Bye po. Okay lang. Bye-bye po. That's good. Ingat po kayo. Ingat tayong lahat. Okay po. Thank you. Kamusta kayo dyan, June? Okay, good night sa inyo. Regards kay Pastor Alvin. Thank you sa inyong pagtulong sa kanya. Okay, God bless you, Pastor. See you Okay. on May 25, Pastor. May See 25. you. Kikita-kita tayo. Opo. Okay, good night. Good night. Teka. Asa man eh?